Praise and worship. Oops. Amen. Yun po. Salamat po sa pribileyo na makapag-speak po muli sa salita ng Panginoon. We're still in the series of hope. Our devotion is yun po. Ang ating pong pag-uusapan is about hope. Last Thursday po, binahagi po ni Kuya Alan sa atin yung ano pong ibig sabihin ng hope. So this time po, about the story naman po yung pag-uusapan natin. Okay? So, okay. Yun. Ayaw. Okay. So title po ng ating pag-uusapan tonight is Hope in Jesus. Amen. Okay. Amen. Ayun. Saglitan po. So, siguro kung meron po kayong Bible dyan po sa tabi nyo, pwede po natin buksan yung ating Bible sa Luke chapter 22, verse 31 hanggang 34. This is about Peter. Okay? So, basahin po natin. Okay? Balik natin. Sorry. Okay. Ayun. Praise God. Okay po. Ito po yung ating passage for tonight. Luke chapter 22, verse 31 to 34. Basahin po natin. Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. But I have prayed for you, that your faith may not fail, and you, when once you have turned again, strengthen your brothers. But he said to him, Lord, with you I am ready to go both to prison and death. And he said, I say you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied 3 times that you know me. Amen. Let's pray. Yes, Lord God, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon, na inyong pinagkaloob. Lord God, I pray na speak to us to your word, O God, and fill us with your Holy Spirit, Panginoon. Override my preparation, Panginoon, at patuloy, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon, at sa lahat po na makikinig sa gabing ito, O God. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Ito po yung story about kay Simon or Peter na bago pa po ito po yung that time magse-celebrate po sila ng Passover sa upper room. Okay? And then, yun po, nung nandun na po sila sa upper room, yun po yung ginawa po ni Jesus, the Lord's Supper. Yun po yung that time na ibinahagi niya po yung yung bread at yung ubas na kanilang pinagsalu-saluhan. Na kung remember niyo po, na ito po yung lagi nating ginagawa every first Friday of the month. So, ito po yung pagbibigay ng paghati-hatiin yung tinapay and then yung juice, yung ating ginagawa po every first Friday of the month. So, ito po yung ito po yung that time na nagtanong at ito yung time na si Satan po ito po ay nagpaalam kay Jesus. Na yun po yung sinasabi doon, permission to sift like you wet. Pero bago po ito po yung time na na sinasabi na kapag yung time na si Jesus, ito po yung time na si Jesus po ay mararanasan niya na po yung kamatayan o yung pag-uusig sa kanya, yung kanyang
ito po yung time na pupunta po siya sa Mount Olive, magpipray, and then siya po ay ipagkakanulo ni Judas Iscariote. Ito po yung yung sinasabi po doon na sabi po, wala po dito sa isang verse, sabi po sa Matthew 26:31, then Jesus told them, this very night you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and his sheep on the flock will be scattered. Pero makita po natin dito na si Peter po, o Simon, bago po siya maging Peter, siya po yung nagsabi na hindi po yung mangyayari yun, Panginoon. Na ano ba yun, yung lahat ay mga ngalat, lalayuan siya dahil hinuli na po siya. Siya po yung una nagsasabi na, sabi nga po rito sa 33, di ba? I am ready to go both to prison and to death. Di ba? Sasama ako sa inyo, Panginoon, hanggang sa kulungan, hanggang sa kamatayan. So kilala natin si Peter, no, na siya po yung unang tinawag ng Panginoong Hesus, na siya po yung siya rin po yung naka-notice, siya rin po yung nakakita lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus. Siya rin po yung yung lumakad sa water, sa dagat, di ba po? Siya rin po yun. But this time, sinasabi po rito, sabi nga na ito po yung sinasabi na nagpaalam ang si Satan. Sabi nga dito sa verse na to, no, demanded. Pero sa ibang version po, Satan asked to Jesus to permission to sit like wet. Okay? So, pag-uusapan po natin tonight is tatlo. Number one is Satan, important to know, Satan wants us to sip like wet. Pangalawa, failure is not the last word and would not define us. And pangatlo, Jesus prayed for us. Okay? So, unang-una po, Satan, sabi po rito, Satan wants us to sip like wet. Satan, sip like wet, ito po yung sinasabi na si Satan po, alam po natin si Satan is, lahat tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, ang goal po ng Satan is, yun po, sabi po sa John 10:10, the thief come only to steal and kill and destroy. Yun po yung pinaka-goal niya sa atin bilang mga servant ng Lord o bilang mga anak ng Diyos, di ba? So, yun po, yung ask niya kay Jesus na kunin o ilayo si Peter sa Panginoon. Di ba? Yun po yung goal niya sa atin. Kaya lagi po natin tatandaan na kung tayo po yung nakakaramdam ng, alam niyo yung paglayo sa pagkatamad sa pagbabasa ng Bible, sa alam mo yung pagsisira ng kapwa, di ba? Or minsan sa family, di ba? Makaranas tayo ng, kaya nga sabi, hindi natin kaaway yung asawa natin, di ba? Ang kaaway natin is si Satan. Kaya wag natin ituring na kaaway yung ating asawa o yung ating mga magulang, ating mga anak, di ba? So sabi po doon, ang goal niya is to steal and kill and destroy. Okay? So, ito nga po, no, si Satan ay nagpaalam kay Jesus na kunin o hilain si Peter sa kanya. Sabi po doon, pangalawa, failure is not the last word and would not define us. Sabi po sa Psalm chapter 145-14, sabi po ron, the Lord supports all who fail and raise up who all bow down. So, tayo po, minsan nakakaranas tayo ng, we fail, no? We failed the Lord, we failed somebody, we failed our parents, we failed our spouse. But dito, hindi naman po, kaya nga sinabi po doon na failure is not the last word. Minsan kasi dinidefine tayo pagka, alam mo yun, nag-fail tayo, hindi na tayo aahon, baga parang dik-dik ka na, di ba? Sinasabi ron na parang ito na ikaw,
Hindi ka na magbabago, hindi ka na magli-lift up. Pero sinasabi ng Lord sa atin na yung failure natin, hindi yun parang sinasabi na ito na yon, tayo na yon. Hindi na yung pinaka last last name na natin, or last parang pinakahuling battle na natin yon, di ba? Pero sinasabi ron, it would not define us. Kasi alam natin yung ating birthright with God, di ba? Na tayo po ay anak ng Diyos. Lagi po natin tatandaan yon, di ba? So, sabi po ron, na minsan nagpe-fail tayo. Alam po natin, si Satan, lagi tayong tinutukso. He tempted us. Sabi nga po ron, minsan nagpe-fail man tayo, we lost the battle to Satan, but still, we still win the war because of Jesus. Amen? Kung tayo nga po ay, minsan, alam po natin, no, na ako, personally, malami na akong failure before, no, na talagang inisip ko nga before ikwento ko lang, no, yung bago mamatay yung aking ama, yung tatay, na sabi ko, Lord, nagsisilbi naman ako sa iyo, sa ministry, tsaka yung ang sipag-sipag ko po noon, every Sunday talagang nagsisimba po ako noon. Pinagpipray ko si tatay, na sabi ko, Lord, nawa makakilala siya sa'yo. Sabi ko. And then, dumating sa point na nagba-Bible study na kami sa bahay. And then, siya po ay, usually, ito yun yung expect natin, talagang aalis siya, di ba? Minsan, magpaparinig po siya, di ba tapos yan? So, minsan, ganun yung naranasan sa amin before, nakasama ko yung nanay ko. So, sabi ng nanay ko, huwag natin pasinin si tatay mo, ganun, di ba? Pero, that time po, nagkasakit po siya. Nasabi ko, Lord, alam mo yung usually nasasabihin natin, Lord, nagsisilbi ako sa ministry mo, nagsisilbi ako sa lagi ako numati ng Sunday, sinama ko pa ng nanay ko, Lord, pagilingin mo naman na tatay ko. Kasi hindi pa po siya believer. Sabi ko. Pero that time po, sumama po yung yung loob ko dahil hindi po siya pinagaling ng Lord. Alam niyo po 'yon. Nasabi ko, pero that time, yung siya po ay naghihingalo, shinare ko po sa kanya si Jesus. Sabi ko sa kanya, Lord, tulungan mo ako ma-share sa kanya. Sabi ko, hindi man siya umabot na, hindi mo siya patagalin yung kanyang buhay. Lord, nawa, ma-share ko niya sa kanya si Jesus. Ma-share ko siya sa iyo. Pero yun nga, ina-expect po namin lahat na, alam mo yun, hahaba po yung kanyang buhay. I feel disappointed po talaga. Kasi that time po, talagang lahat po ng ginawa ko kay Lord, nasabi ko, Lord, kulang pa ba yung ginawa ko para hindi mo pa pahabain ang buhay ng tatay ko kung kailan nakakilala na siya sa'yo. Alam mo yun, yung time na parang sinasabi ko, Lord, parang mas pinuunahan pa kita kaysa sa plano mo. Na minsan sabi ko, nagtampo ko dahil na hindi na ako nagsimba dahil hindi mo pinagaling ang tatay ko. Pero, mas okay pala yung way mo. Kasi that time, yung nanay ko talagang nag-stick sa'yo. Yung mga kapatid ko, as in lumapit sa'yo. Mas maigi pa pala yung plano mo. Kaya nga sabi ko, I'm lost the battle to Satan kasi hindi po ako nagsimba noon, hindi po ako bumalik sa Lord noon. Dinibdib ko yung pagkawala ng tatay ko kasi talagang mahal na mahal ko siya. Even though na siya po ay hindi, alam mo naman, usually sa mga tatay, mahigpit, di ba? Pero that time po, masyado ko siyang, mahal naman namin ang aming tatay dahil siya po yung provider, siya po talaga yung nag-guide sa amin. Kaya minsan, sinasabi ko, kaya nga sinasabi dito, even though we lost the battle to Satan, na hindi tayo umaten ng panambahan o hindi tayo parang nalaman natin na we lost the battle to Satan, but still we still win the war because of Jesus, because sinamahan niya po tayo. Kaya nga tayo po, even tayo po ay nagpipail sometimes, wag nawa natin isipin na ito po yung pinaka-last word para sa atin. At hindi rin ito magdi-define na
lahat po tayo pumapalya, no? Na kaya minsan po yung iba dinidibdib na bisan pag nag-fail tayo, ano po, no? Parang dinidibdib natin, hindi tayo parang, Lord, nagkasala na naman ako. Siguro Lord, hindi mo na ako magsisimba kasi kailangan kong balikan yung sarili ko. Ganun yun. Ako lang ba, minsan po, nararamdaman niyo po ba yun? Na minsan parang nagkasala ka, ayaw mo na bumalik sa Lord kasi, Lord, nakagawa na naman ako kasalanan. Ano ba to? Sabi ko, di ba? Pero, sabi po ng Lord, sabi puro sa kanyang salita na pagka tayo po ay nagkakasala, like yung ginawa ni Peter, sabi po doon sa sabi po ron, balikan lang po natin. Sabi po ron, once you have, even you fail, you have turn back again to the Lord. Sabi po ron. Balikan daw po natin yung ginawa. Balikan po natin siya. We repent, sabi po ron. Repent and turn to God. Sabi po doon. Kaya po, sabi po doon, yung pangatlo is, Jesus prayed for us. Sabi po ni Paul, sabi po ron, who is one who condemns? Sino yung mag-aano sa atin, mag-aakusa, or sino sa atin yung magko-condemn? Christ Jesus, who died, but rather who was raised, who is the right hand of God, who also intercedes for us. Yung ministry po yung ministry ni Lord, na tayo po, as a body of Christ, He intercede us, the one who belong to Jesus. Amen po. So tayo po, praise God, kasi amazing si Lord. Kasi tayo, sinabi niya po ron na Jesus prayed for us. Di ba? Jesus prayed for us that your faith may not fail. Di ba? Sabi niya po ron kay Peter that your faith may not fail. Kaya po tayo po, kaya nung si Peter po ay nakaranas po ng temptation na siya po ay mag-fail, na sinasabi na sa huling-huli na he said, I say you, Peter, the rooster will not crow today until you deny 3 times that you know Jesus, that you know me. Di ba? So, napakasarap isipin, no, na tayo po bilang mga mananampalataya o bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay pinapanalangin ng Panginoong Hesus. Diba? So, napakasarap isipin na tayo po bilang mga servant ng Lord, na tayo po ay hindi man tayo, madalas po tayo mag-fail, no? Madalas. Pero, sabi po ron, that your faith may not fail. Even though na tayo po ay nag-fail na madalas, pinapanalangin po tayo ng Diyos, yung ating pananampalataya ay hindi po lalong mag-fail, di ba? Dahil tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay laging sinasamahan ng Panginoong Hesus. At sabi po doon, and when once you have turned again, strengthen your brothers. Kaya madalas po, no, minsan nakapag tayo po ay naka-move na dun sa failure natin. Minsan makikita natin yung ating mga kapatid na tayo na panghihinaan. Minsan tayo po yung nagiging pillar. Di ba? Na minsan, kaya nga nung kami po, no, nung sa family namin na alam nila na dahil wala nang pinagkakitaan that time, dahil na-stranded nga sa Pinas, nakatingin po sila sa amin na sabi nila, hindi na mag-aan yan, hindi na magpapatuloy yan dahil, alam mo yon, pinabayaan na. Di ba? Parang wala nang buhay, wala nang ganun. Pero hindi nila alam na meron kaming Diyos na alam namin na si Lord ang magpo-provide ang lahat. Di ba? So tayo po, bilang tayo man, magpipail man tayo, minsan pasasalamatan natin ng Panginoon dahil doon sa failure na yon, ay nakakatulong tayo doon sa mga tao na sa paligid natin na tayo po ay nag-move forward. Hindi po tayo nalulugmok doon sa mga failure na iyon. Amen? At yun dahil doon sa failure na iyon, we strengthen our brothers.
Di ba? So, okay? So, sabi rin po sa huli, sabi po doon, the one of the signs of Christian growth is when we can look our failures straight in the eye and thank God for them, for all that we've learned in the way. So, minsan, yung nga po, yung ating failures, wag po daw nating sabihin na worse, di ba? Minsan, sinadala po tayo ng Panginoon doon na alam natin na si Jesus ay nagbibigay sa atin ng lakas to overcome yung mga failure na iyon, di ba? At yung mga failure na iyon, natututo tayo, di ba? Doon tayo natututo, doon tayo parang sinasabi natin, Lord, thank you. Dahil binigay mo sa akin itong problemang ito, na alam ko na andiyan ka, tutulungan mo ako. Na alam ko, hindi ako mag-stay doon, bagkus na alam ko may mga darating pa, but Lord, alam ko kasama kita. Di ba? Lagi po natin tatandaan yun na even we fail, even we disappointed yung mga tao na sa paligid natin. Lagi po natin tatandaan na minsan as a follower of Jesus, kahit sa trabaho, na minsan sasabihin sa'yo ng katrabaho mo, yung mga di ba? Sasabihin nga nila, same lang, di ba? Pagka alam nila, pagka Pilipino is Christian. Kung makita nila sa atin as a follower of Jesus, at magtataka sila, but para hindi ka katulad ng isang iyon, di ba Christian din ikaw? Di ba? So, minsan ganun ng tao, titingnan tayo in a way we act, the way we speak to them, di ba? Minsan nakatingin po sila doon. Kaya ingat po tayo. Kaya nga po tayo, bilang mga mananampalataya, ingat po tayo doon sa mga salita natin. Huwag tayong ma-stumble yung iba at huwag po tayo na bagos sila po yung mahikayat natin. Di ba? Kaya nga, ako lagi kong panalangin, na sabi ko nga kahit sa bahay, kahit sa trabaho, nasabi ko wala akong ma-stumble, di ba? Wala akong parang masabi ko na even pag ako'y nakapagsalita ng hindi maganda, ang lagi sa akin sinasabi ng banal na espiritu is mag-ask ka ng for forgiveness sa taong 'yon. Di ba? Kasi pag daw natin, sabi naman sa Bible, don't let the sun go down, na yung ating forgiveness ay hindi natin maibigay, or yung forgiveness na hinihingi natin sa tao ay hindi natin mahingi. Okay? So, yun po. Kaya po, yung failure natin, wag po nating i-keep natin yun. Bagkus, maging learning sa atin. At yung learning na yon, siyempre, pangunahan natin yung pagpapasalamat sa Diyos dahil binigay sa atin yon to equip us, di ba? To be tayo po ay tumibay, di ba? Sa lahat ng pagsubok na bibigay sa atin. Okay? So, yun lamang po ang aking munting devotion. Sana po may natutunan po tayo. To God be all the glory. Okay po. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord God, marami pong salamat sa inyong passage, sa inyong salita, Panginoon, about kay Peter, Panginoon. Lord God, si Peter man po ay nakaranas, Panginoon, ng denying you 3 times, Panginoon. But Lord, he repented. He returned to you, O God. Unlike Judas, Panginoon, siya po ay nakaranas ng worldly repentance, Panginoon. But Lord, for us, O God, as your servant, Panginoon, we keep our eye onto you, O God, and we keep our failure na harapin, Panginoon. Bagkos ito po ay maging aral sa amin upang kami po ay manumbalik at alalahanin namin, Panginoon, inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat din po, Panginoon, na bagamat kami po ngayon ay nakakaranas ng failure, O God, tulungan niyo kami, Panginoon, na ma-overcome ito. Nakasama kayo, O God. At hindi po yun sa sarili naming kakayahan upang
mag-succeed, Panginoon. But you, O Lord, na alam po namin, ikaw ang lagi namin kasama. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong salita. Ito pong sama dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.